Sa fourth quarter na muna tayo mga idol, huling possession na nga rin po ito, all 119 at ayan, tao po ni Max Christie itong si Trae Young, mas mahaba literal si Max kesa dito kay Trae at mga around 4 hanggang 5 pulgada ang lamang niya sa height. Good job po itong si Christie mga idol sa pagstay lang sa harapan ni Trae, pero pag naiwan naman po si Max dyan, nakahanda itong si Rui, nakahanda rin po itong si Lebron na mag-help dahil last possession na nga rin po ito. Naghesi itong si Trae pero maganda at hindi po kumagat si Max na natili lang siya sa harapan at gumaan ang length niya rito. Good defense. Sa opening possession naman po ng overtime, parang ganito lang din po yung nangyari doon sa huling possession ng Atlanta kung saan nakapag game winner itong si Trae Young. Ang mali rin dito ng Lakers ay nagkukulang sila sa communication talaga. Na-mention na natin to sa ating huling video patungkol sa team na ito. Pick and roll coverage lang naman to. Nagpipick play na nga sina Okongwu pati Trae at makikita mo si Gabe na kumakapit dyan kay Okongwu, signaling din na magsiswitch na siya. So dapat si AD ay aangat na kay Trae kasi baka biglang tumira to. For some reason din po, hindi pa umaangat si AD. Kaya si Gabe, naisip niya na dapat nanatili na lang siya kay Trae. Yung saglit na pag-iisip dyan mga idol ni Gabe ang naging dahilan din kung bakit nakawala si Okongwu dito. Ang susi ay communication lang din talaga sa dalawang ito. Dapat magsasabi si AD na siya na bahala kay Trae o magsasabi po si Gabe na mananatili siya kay Trae. Pero wala nga pong ganon sa depensa ng Lakers at nakalusot nga yung big man. Foul pa. Tao din po ni Lebron itong si Hunter at mukhang magsasagawa sila ng early high pick play ni Trae. Yun probably ang nasa isip din ni Lebron. Sabay bigla siyang ginulat kasi fake screen pala yun. Nagkataon din na yung low man ay wing player, hindi yung biggest player ng LA. Kung si AD yan or si Rui, baka nagdalawang isip si Hunter na i-punch yan. Pero andito pa sila sa labas, gawa na nga rin po ng transition. 4-0 sa overtime itong Hawks ngayon. Pero ito, maganda ang rotation ng LA at wala silang lituhan sa pagkakataon na ito. Gabe at AD na naman po ang andon at nagbibigay ng pick and roll coverage and ngayon, rectang switch lang talaga sila. Palitan agad ng bantay at wala nang kung ano. Malamang ibibigay ulit ni Trae yung bola doon sa big man kasi lugi talaga si Gabe dyan sa size sa ilalim. Pero may plano nga rin po ang LA dyan kaya ginagawa nila yan kahit na delikado. Ang plano is may low man talaga. May tutulong kay Gabe at si Rui yun. From the corner, andito siya tumutulong sa loob. At yung taong iniiwanan niya ay i-cover naman ni Reddish. Pinasok na nga rin po si Reddish dito at na-foul out na si Christie. Maganda ang rotations, good defensive play to sa LA ngayon mga idol. Medyo masakit nga rin po yung pagkakagraduate ni Max dahil siya yung usually magsiswitch sa ganito at hindi po si Cam. Pero kung ikaw naman din yung Lakers, sasabihin mo na ayos lang din yan kasi okay naman dumepensa itong si Reddish . Same situation nga to kanina mga idol doon sa kanina sa fourth quarter sa game-winning tres ni Trae na natapal ni Christie. Iba nga lang po ang defender ngayon si Reddish. Then ganyan nga lang po siya iniwan ni Trae. Well, magaling naman kasi talaga itong si Young at wala rin pong umalalay kay Reddish sa drive. Itong si Gabe hindi naman din talaga siya dapat yung low man dyan kaya hindi rin siya nagbigay ng help. Kinaliwa pa nga ni Trae. Dito rin mga idol, galing sa offensive board si Lebron bigla ang napatapat at ganun pa rin napapa-attack nila si Trae sa kanan which is yung strong side talaga niya. Parang nagpa-practice lang tuloy to. Then hindi naman na communication yung mali dito mga idol. Napaswitch nga si Davis dyan kay Trae at switch everything nga ang depensa ng LA. Kaya si Cam Reddish, ayan nga po at naghahanda na rin na mag-switch kay Trae dahil may screen. Si AD ay alam din yan at nag-switch na kay Daniels. Problema nga lang ay nag-gamble siya rito. Sinubukan niyang i-deny ang pasa dito pa lang kaya nag-cut and wala, lusot na naman. Then wala ulit yung low man para sa Lakers. Another lituhan na naman para sa LA mga idol. So nakikita nyo yung handoff na yan ni Johnson patungo kay Trae. At switch everything nga po ang depensa ng Lakers, diba? Kaya si Rui umusog na dyan sa angulo na makakalipat na siya kay Trae. Pero si Gabe naman patuloy pa rin po ang pagsunod kay Young, leaving Johnson na driving na. Wala na tuloy siya sa magandang posisyon para humarang at ayan, foul na lang ang nakomit. Tapos dito sa clutch basket ni Trae, lituhan na naman po ang nangyari. Lumipat si Vincent dyan kay Hunter at si Hunter ay magbibigay naman ng pick. Tila gusto ata nila na si Vincent ang tumao kay Young dyan . At ayan nga, switch everything pa rin po ang LA at tumatapat si Gabe dyan kay Young and medyo natigilan nga siya at napapick up nung kanyang dribble. Ang tanging dapat ginawa na lang ni Vincent sana dyan ay manatili kay Trae. Legit, yun lang ang ginawa niya na lang dapat. Pero wala nga silang communication ni AD ngayon at kung ano lang maisipan nilang gawin ay yun yung ginagawa nila. Naisip siguro niya na hindi po aabot si AD sa closeout kaya pinili niyang siya na lang ang mag-closeout. Ending ay pareha sila. So yan yung mali talaga. Iniwan na lang si Trae Young doon para sa open shot. Hindi rin po pumasok itong huling attempt ni Lebron dahil wala nang timeout ang LA at ayan, third straight loss na po nitong Lakers. 3-7 po sila sa huling 10 laro nila at okay na nga itong laro nila this game . Talagang ayun nga, nagkukulang sa communication sa depensa, nakabawi naman sila at nakakascore sa OT . Kaso ayun, exposed na naman ang pagiging mahina nila sa depensa. Ano po masasabi niyo sa video natin ngayon mga idol? Ilagay nyo lang po ang inyong mga komento sa ating comment section sa baba. Kung nagustuhan nyo po ang ating video ay pipindot na lang idol ng like button, mag-subscribe ka na rin sa ating channel at ako nga pala si Jonas PB and as always, hanggang sa muli.